Iiling-iling na lamang ako na lumabas ng silid. Bahala na si Nariko kay Mr. Bert Bartolome. Kailangan ko na rin bumalik sa private resort na kinaroroonan ni Selena. Alam ko nag-aalala ito sa akin. Ayaw nga ako nitong paalisin. Marahas na lamang ako napahinga hanggang sa hawakan ko ang aking noo dahil panay ang tulo ng dugo sa noo ko dahil sa sugat. Magkakasunod na lamang akong napailing at nagtuloy-tuloy nang umalis dito sa lugar. Paikot-ikot ako sa kama at hindi ko alam kung ano ang tamang pwesto para ako'y makatulog. Ngunit ayaw naman akong dalawin ng antok, lalo't laman ng utak ko si Miranda. Simula kasi nung umalis si Miranda ay hindi na ako mapakali. Laging pumapasok sa aking utak ang nakita ko sa mukha ni Miranda na puro dugo. Hanggang sa marahas akong tumayo mula sa pagkakahiga ko sa kama at muling nagpabalik-balik na naman sa paglalakad. Puno ng kaba ang aking dibdib. Siguro kung may makakakita sa akin ay Jack na pagtatawanan ako. Para na kasi akong baliw. Lumapit pa nga ako sa binata at nagbabaka sakaling dumating na si Miranda. Hanggang sa biglang kumunot ang aking noo nang mamataan ko ang kotse ni Miranda. Dali-dali tuloy akong lumabas ng kwarto at nagtatakbo papalabas ng bahay ng beach house. Huminto naman ang kotse ni Miranda hanggang sa bumukas ang pinto ng sakyan at tuluyan kong nakita ang bulto ng lalaki. Mas binilisan kong pagtakbo para tuluyang makalapit kay Miranda. "Hey honey, huwag kang tumakbo." Pagsaway sa akin ni Miranda, ngunit hindi ko ito pinansin at nagtuloy-tuloy pa rin ako. Hanggang sa tuluyan ako nakalapit dito at mayipit ko itong niyakap sapagkat nakauwi ng ligtas ang lalaki. Bigla naman ako napatingala upang tingnan ang mukha ni Miranda. Kaya lang biglang umawang ang aking bibig na makita kong puro dugo ang mukha ng lalaki. Ganitong-ganito ang aking nakita. Mabilis tuloy akong lumayo sa lalaki at punong-puno ng takot ang kaba ang aking dibdib. Umiiyak na rin ako at hindi ko matanggap ang pagkamatay ni Miranda. Ang tanging nasa harapan ko ay isang kaluluwa na lamang ng lalaki. Magkakasunod tuloy akong umiling. "Hey honey, what's wrong?" Tanong sa akin ni Devin. Tangka sana itong lalapit sa akin ngunit mabilis akong lumayo sa lalaki at muling napailing habang umiiyak. "Ang daya mo naman, Devin. Sabi mo ibabalik ka ng ligtas at hindi ka mapapahamak. Tapos tingnan mong nangyari sa'yo. Pumunta ka ba rito para magpaalam na sa akin?" Umiiyak na tanong ko sa lalaking kaluluwa na lamang. Hindi ko talaga matanggap na iniwan ako ni Devin. Tama talagang aking nakita na may masamang mangyayari sa lalaki. Ang tigas naman kasi ng ulo nito. Sinabi nang huwag nang umalis dito sa beach house, ngunit hindi nakinig. Kaya yun, namatay ng maaga at tuluyan na akong iniwan. Saka hindi pa nga nito nabibigay sa akin ang 1,000,000 ko tapos namatay ka agad ito. "Honey," muling pagtawag ni Miranda sa akin habang patuloy na umaagos ang dugo sa noo nito. Balak pa rin na lumapit sa akin ang lalaki kaya naman mabilis akong umurong upang hindi nito mahawakan. Hanggang sa muli kong ibuka ang aking bibig. Kung nakinig ka sana sa akin kanina, hindi ka sana mamamatay ng maaga. Nakakainis ka, Miranda. Kailangan ko tuloy bumili ng kandila at bulaklak." Sigaw ko sa lalaki. "What?" Pasigaw din na bulalas ni Miranda. Mabilis akong bumaling sa lalaki. Nagsalubong ang kilay ko dahil sinigawan ako nito. Isa na nga itong kaluluwa ngunit kumakasigaw sa akin wagas. Asuplado pa rin ito kahit patay na ito. Nag-aalala pa rin ako sa lalaki na baka hindi ito tanggapin sa langit. Hanggang sasamaan ko ng tingin ng kaluluwang nasa harapan ko. "Ikaw, wag mo ako masigaw-sigawan, Miranda. Dahil wala ka nang may pagmamalaki sa akin dahil isa ka nalang kaluluwang ligaw." Bulalas ko. Pagkatapos ay agad na tumalikod dito. Kailangan ko nang umalis dito. Dapat alamin ko rin kung nasaan ang bangkay ni Miranda. Kahit sa uling sandali makita ko man lang ang katawan ng lalaki. Lalo ko pang binilisan ng pagtakbo para lang makarating sa kwarto. Pagpasok sa loob ng silid ay dali-dali kong kinuha ang mga gamit ko para umalis na dito ngayon. "Saan ka pupunta, Selena?" Galit na tanong sa akin ni Miranda na kaluluwan lamang. Abat, nakasunod pala ito sa akin. Tapos bigla din itong inagaw sa akin ang hawak ko mga gamit. Muli akong tumingin sa mukha ni Miranda at parang gusto ko na namang maiyak dahil sa kaawa-awang sinapit ng lalaki. "Devin, sana'y matahimik ng kaluluwa mo't ipagdadasal kung sana'y mapunta ka sa langit at hindi sa dagat-dagatang apoy." "Damn it, Selena! Tingin mo ba talaga ay isa na lang akong kaluluwa, ha?"
Sigaw ni Miranda. "Oh, bakit? Buhay ka pa ba, Sir Devin?" Tanong ko pa at mas sinipat ko pa ng husto mukha nito. Nakita ko namang napahilamos ito sa kanyang mukha at parabang na-stress yata ito. Hanggang sa muling tumingin sa akin si Miranda. "Hindi pa ako patay, Selena. Humihinga pa ako. Saka kung mamamatay ako, isasama kita, babae. Baka mag-asawa ka pa eh." Baliw na wika ni Miranda sa akin. "Ay, hindi mo ako pwedeng isama, Sir Devin. Diyos ko po, marami pa akong pangarap sa buhay kaya ayaw ko pang mamatay. Mauna ka na. Susunod na lamang ako sa'yo." Wika ko't magkakasunod pa akong umiling. Kahit kailan ay hindi ko pa pinangarap na mamatay ng maaga. Dapat kapag namatay ako ay nasa 80 years old na. Hindi nagsalita si Miranda ngunit nakita kong lumapit ito sa harap ng drawer at inilagay doon ang aking mga gamit. Pagkatapos ay lumapit din ito sa pinto para ilak iyon. Ganon din ang mga bintana ay nilak din ito. Pagkatapos ay nilampasan ako para pumunta ng banyo. Ako naman ay naupo sa kama at tuliro pa rin ang utak ko. Muwi nga yata si Devin. Mukha kasi itong multo dahil puro dugo ang mukha nito. Kaya hindi niya ako masisisi na pagkamalan ko siya napatay na. Hanggang sa magulat pa ako dahil biglang bumukas ang pinto ng banyo at lumabas mula sa loob si Miranda. Nakatapis lang ito ng tuwalya. Nawala na rin ang dugo sa mukha nito ngunit nakita kong may sugat ang noo nito. Galing lang pala sa sugat kaya may dugo ito sa mukha niya. Bigla tuloy ako nahiya. Parang gusto ko nalang magtago sa ilalim ng kumot upang hindi ako makita ni Miranda. Tangka ko na sanang kukunin ang kumot para ilagay sa aking katawan nang magsalita si Miranda. "Gumutin mo sugat ko, Selena." Maring utos ng lalaki sa akin at nasa boses pa rin ito ang galit. Alanganin tuloy akong tumingin sa lalaki, lalo't busangot ang tabas na mukha nito. Sa kapakawari ko'y dumikit na ang aking puwet sa kama at ayaw nang maalis. "Selena!" Muling pagtawag sa akin ni Miranda. Humakbang din ito papalapit sa sofa para maupo at napansin ko rin ang hawak nitong medicine kit. Kaya naman kahit naiilang ay nagdesisyon akong tumayo para lapitan ito upang gamutin ang sugat nito. Kabang-kaba ako habang humahakbang papalapit sa lalaki. Saktong paglapit ko sa lalaki, agad niya akong hinila paupo sa kanyang kandungan at mahigpit akong niyakap sa aking bewang. "Ngayon mo sabihin sa akin na patay na ako, Selena." Bulong ni Miranda sa akin na malapit sa may punong tenga ko. Napalunok tuloy ako nang wala sa oras. Pagkatapos ay tumitig sa mukha ng lalaki. Hanggang sa alanganin akong ngumiti sa lalaki. Lalo tuluyan na akong binalot ng hiya. Ang tanga-tanga ko naman kasi. "Simulan mo nang gamutin ang sugat ko, Selena." Sabay abot nito sa akin ng medicine kit. Agad ko namang kinuha iyon at ginamot ko na ang mga ito. Itinuro naman sa akin ni Miranda kung ano ang dapat kong ilagay sa sugat nito. Medyo nailang ako dahil nakatitig lamang sa akin ng lalaki. Hindi nagtagal ay tuluyan na ako natapos sa panggagamot ko sa sugat nito. Hanggang sa magulat ako nang biglang tumayo si Miranda habang ako'y buhat-buhat. Napansin kong papalapit kami sa kama. Maingat naman akong inihiga ni Miranda sa ibabaw ng kama. Pagkatapos ay agad din itong tumabi sa akin at maigpit akong niyakap. Mariin pa nga akong hinalikan sa akin labi. Hanggang sa iwan ng labi ko. "Matulog na tayo, honey, at madaling araw na." Bulong sa akin ng lalaki, tinalikan pa rin ito ang aking leeg. Maya-maya pa'y narinig ko na ang magaang paghinga ni Miranda. Tanda na ito'y tulog na. Napangiti na lamang ako hanggang sa tuloy-tuloy ko na rin ipinikit ang aking mga mata at tuluyan na ako nilamon ng antok. Kinabukasan, nagising akong wala sa akin tabi si Miranda. Dali-dali tuloy akong bumangon upang hanapin ito. Bigla ko napatingin sa labas ng bintana at doon ko nakita ang lalaki. Abat, may kausap itong babae at nagtatawanan pa sila. Dala ng panibugho na bumabalot sa akin dibdib ay nagmamadali akong pumunta sa kusina. Dito ako dadaan upang marinig ko mga pinag-uusapan nila. "Devin, maraming salamat ha. Akala ko talaga hindi na maayos ang ilaw sa aking rest house. Pag may time ka naman, dalawin mo naman ako sa bahay para hindi boring ang bakasyon ko." Wika ng babaeng kausap ni Miranda. Kumunat ang aking noo. So nagpunta na pala si Devin sa rest house ng babaeng yun? Kaya pala maagang umalis sa kama at yun pala ay makikipagkwentuhan sa babaeng yun. Lalo ako nainis nang biglang kinuha ng babae ang kamay ni Miranda. Ngunit mabilis namang hinila ng lalaki. Hindi pa rin ako natutuwa. Mabilis naman akong pumasok sa loob ng bahay lalo at nagpaalam na si Miranda sa babaeng iyon. Ako naman ay naupo sa sofa at naghihintay ng pagdating ng magaling na lalaki.
Maya-maya pa'y bumukas ang pinto at pumasok na nga si Miranda. "Saan ka galing, Sir Devin?" Pasinghal na tanong ko sa lalaki. Bigla naman itong napahinto sa pagakbang at tumingin sa akin. Tinaasan ko lang ito ng kilay at naghintay ako sa isasagot nito sa akin tanong. Hindi muna nagsalita ang lalaki ngunit humakbang ito papasok dito sa loob. Napansin kong lalapit ito sa akin. Kaya naman mabilis akong tumayo mula sa pagkakaupo ko sa sofa at mas lumayo ako sa lalaki. Nakita ko namang nagsalubong ang kilay ni Miranda. Ngunit wala akong pakialam. Basta galit ako ngayong araw dahil basta na lang nakapag-usap si Miranda sa ibang babae at hindi man lang nagpaalam sa akin. Dapat talaga'y matuto na ako kung paano ang tamang pagsuntok. "Anong problema mo, Selena?" Asar na tanong nito sa akin. "Isipin mo kung anong problema ko, Miranda. At simula ngayon, 10 ruler dapat ang layo mo sa akin." "Teka, may ruler ka ba dito?" Tanong ko kay Miranda. Hindi nagsalita ang lalaki ngunit lalong dumilim ang tabas na mukha nito. Ngunit hindi ko yun ininda. Dali-dali akong tumalikod upang maghanap ng ruler sa kwarto namin ni Miranda. Nasundan ko na lamang nang tingin ng bulto ni Selena na papunta sa kwarto namin. Sure ako nakita nito ang pag-uusap namin ni Rika, kaya nag-alburuto na naman ito. Hindi ko naman sana tutulungan ng babae ngunit nakiusap ito na wala daw itong ilaw sa rest house nito. Kanina ko lang nalaman na ito pala may-ari ng rest house na iyon. Wala daw itong makita na mag-aayos kaya kumatok na ito dito sa bahay. Marahas na lamang ako na pabuntong hininga. Hanggang sa mapatingin ako kay Selena na bumaba ng hagdan. May dala-dala din itong ruler. Hindi na lamang ako nagsalita at sinundan ko ng tingin ang bawat gagawin nito. Agad nitong binilang ang dapat na magiging layo namin sa isa't isa. "Oh, 10 ruler ito. Kapag sinuway mo ang sinabi ko, ilalayasan na kita, Miranda. At hindi lang naman ikaw, may cobra, no?" Nalilisik ang mga mata ko habang nakatingin sa babaeng pasaway. Shit, hindi ko kayang isipin na makikipagtalik sa Selena sa ibang lalaki. Makakapatay talaga ako. "Huwag mo ko tingnan ng masama, Miranda. Baka samain ka sa akin. Ipaganda mo na ako na makakain ko at ako'y nagugutom na. Bilis!" Nakataas ang kilay ko habang nakatingin kay Miranda. Masasabi ko sobrang kulimlim ng mukha nito. Gusto ko tuloy matawa. "Ano na, Miranda? Kumilos ka na at ako'y nagugutom na." Nalalaki pa nga aking mga mata nang sabihin ko yun sa lalaking hindi maipinta ang mukha nito. Walang salita namang umalis si Miranda sa aking harap. Ngunit mabilis akong lumayo lalo at dadaan ito sa aking tabi. Mukhang hindi nito sinunod ang bilin ko na 10 ruler dapat ang layo namin sa isa't isa. Ano yun? Ako palagi mag-a-adjust? O palagi ako ang lalayo sa kanya? Aba, hindi yata pwede yun. "Miranda, hindi ka sumusunod sa aking rules." Pasigaw na sabi ko sa lalaki na ngayon ay naglalakad na papalayo sa akin para pumunta sa kusina. "Whatever." Balik sagot lang sa akin ni Miranda. Kuyom ang mga kamao ko habang sinusundan ng masamang tingin ng likod ni Miranda. Inis na inis tuloy ako sa lalaki. Hanggang sa sumunod na ako dito para pumunta sa kusina. Pagdating sa pagkainan ay sinukat ko muna ang ibabaw ng lamesa para alam ko kung hanggang saan lang pwedeng tumayo ang lalaki. At ang masukat ko ay napag-alaman kong magkabilang dulo kami dapat maupo. Nauna ako naupo sa aking pwesto habang naghihintay ng pagkain na iniluluto ni Miranda hanggang sa lumipas ang kalahating oras. "Wala na bang ibibilis yan, Miranda? Ang tagal naman eh. Gutom na ako." Palata ko sa lalaki. Bigla namang sumilip si Miranda sa pintuan. Salubong ang kilay nito habang nakatingin sa akin. "Matuto ka pong maghintay, mahal na Reyna." Balik sagot ni Miranda sa akin hanggang sa mawala na ito sa aking paningin. Maya-maya pa'y muling bumalik si Miranda na may dala-dala itong mga pagkain at agad na ibinaba sa ibabaw ng lamesa. "Dun ka, sa kabilang dulo maupo, Miranda." Utos ko sa lalaki. Bigla naman ako sinamaan ng tingin nito. "Pagkatapos kitang ipagluto tapos ganyan lang sasabihin mo sa akin, Selena?" "Basta, dun ka sa kabilang dulo maupo. Hindi pa rin ako natutuwa sa pagkikipagharutan mo sa babaeng yun. Sige na, maupo ka na doon, Miranda." Masungit na utos ko sa lalaki. Kahit na naiinis sa akin, si Miranda ay napilitan itong maupo sa kabilang dulo. Hindi na lamang ako nagsalita at nagsimula na akong kumain. Nang matapos akong lumafang, ay agad na akong tumayo. Taka na sana akong tatalikod nang magsalita si Miranda. "Huwag mo sabihin na ako pa rin maghuhugas ng mga plato na ito, Selena.
Ako na nga nagluto, di ba? Nakataas ang kilay na tanong sa akin ni Miranda. Ikaw na rin na maghugas, Sir Devin. Lubos-lubusin mo na. Tumawag ka pang Sir Devin kung utusan mo din lang pala ako. Naiinis na sabi ni Miranda sa akin. Sinimulan na rin ng lalaki ang pagliligpit sa mga pinagkainan namin. Bilisan mo dyan, Miranda, at maglilinis ka pa sa kwarto. Utos kong muli sa lalaki. Muli na naman bumaling ang lalaki sa akin. Sino bang amo sa atin dalawa, Selena? Tanong ng lalaki sa akin. Siyempre, ikaw, Sir Devin. So ako naman pala. Sino dapat ang magliligpit ng mga pinagkainan natin? Tanong muli ng lalaki sa akin. Eh di ikaw pa rin. Day off ko ngayon, Sir Devin. Kaya bahala ka dyan. Sagot ko sa lalaki. Pagkatapos ay nagmamadali na akong umalis sa harap nito para pumunta sa kwarto. Pagdating sa kwarto ay malakas tuloy akong tumawa dahil nakaganti rin ako sa lalaki. Hanggang sa magdesisyon na akong pumasok sa loob ng banyo para maligo. Halos mahigit kalahating oras lang ako dito. Pagkatapos ay nagbihis na din ako. Nagulat pa nga ako nang paglabas ko ng kwarto namin ay nakita ko itong nagwawalis. Napangisi tuloy ako nang wala sa oras. Hanggang sa tuloy-tuloy akong humakbang para dumaan sa tabi ni Miranda. Aray, ano ba? Inis na bulalas ko. Pinalo lang naman ni Miranda ang aking paa. Hindi naman masakit ang pagkakapalo nito. Nagulat lang ako. Nakikita mong naglilinis ako, di ba? Tapos ikaw palakad-lakad ka pa dyan. Magsuot ka nga ng tsinelas na panloob ng bahay, Selena. Sabay turo nito sa mga tsinelas na ginagamit dito sa loob ng bahay. Nagdadabog akong lumapit sa mga tsinelas. Ngunit katakot-takot na irapang ibinigay ko kay Miranda. Pagkatapos ay naupo ako sa sofa. Binuksan ko ang TV para manood na lamang. Pagkatapos mo maglinis ng buong bahay, maglaba ka na rin, Sir Devin. Muling utos ko sa lalaki. Wala naman ako narinig na salita mula sa lalaki. Maya-maya pa'y umalis na ito dito sa sala. Nakita kong umakyat ito sa hagdan para pumasok sa kwarto namin. Siguro'y kukunin nito mga maruruming damit niya para labahan. Hayahay tuloy ang buhay ko ngayon. Kailangan ko mag-beauty rest. Saka lulubos-lubusin ko na ang araw na ito na nauutusan ko si Miranda. Minsan lang ito kaya pagkakataon ko na para alilain ng lalaki. At nakatitiyak akong bukas ay gaganti ito sa akin. May ngiti sa aking labi nang sumandal ako sa sofa. Nag-iisip din ako kung ano pa mga dapat kong iutos sa lalaki. Selena, pati ba itong underwear mo'y palalaban mo din sa akin? Mabilis pa sa 4:00 bumaling ako kay Miranda. Nanlalaki ang mga mata ko nang makita kong hawak-hawak ng lalaki ang 2 pirasong undies ko. Bigla ding nagkulay suka ang buong mukha ko. Halos magkanda hulog-hulog tuloy ako sa sofa dahil bala kong tumayo para lumapit kay Miranda. Subalit sumanyas itong wag akong lalapit sa kanya. Remember, hanggang 10 ruler ang layo natin sa isa't isa, kaya wag kang lalapit sa akin, Selena. Pagkatapos ay agad akong tinalikuran para pumunta sa likod bahay upang maglaba. Nangihina naman akong naupo sa sofa, sabay tapik sa aking noo. Napatingin naman ako sa pintuan nang marinig kong may kumakatok doon. Nagsalubong ang kilay ko. Sino kaya ito? Mukhang may busita yata si Miranda. Hindi naman siguro kakatok ng basta-basta mga tauhan nito dito. Mariin ko na lang ipinikit ang aking mga mata. Ayokong buksan ang pinto dahil tinatamad ako. Kahit pagbukas ng pinto hindi mo man lang magawa, Selena? Masungit na sita sa akin ni Miranda. Tinatamad ako, Sir Devin. Ikaw na lang kaya. Ikaw naman pala nakaisip eh. Sagot ko nakapikit pa ang mga mata. Wala naman ako narinig na salita mula kay Miranda. Ngunit dinig kong binuksan din ng lalaki ang pinto subalit malakas ulit na isinara. Napamula tuloy ako ng mga mata at tumingin sa lalaki na malalaki ang hakbang para lumayo sa pinto. Sir Devin, sino yung kumakatok? Sabay tayo ko mula sa pagkakahiga sa sofa. Lumapit din ako sa pintuan para tingnan ko sinong tao sa labas. Wag na wag mong bubuksan, Selena. Maring bili ni Miranda sa akin ngunit hindi ko ito sinunod at bala ko na sanang buksan ang pinto nang may humila sa akin. Mabilis naman ako lumingon sa taong humila sa akin. Walang iba kung hindi si Miranda. Nakataas ang kilay ko nang tumingin sa lalaki. Sir Devin, gusto ko lang tingnan kung sinong kumakatok. Ikaw nga tiningnan mo tapos ako hindi. Huwag kang mag-alala dahil sasaraduhin ko rin ang pinto kapag nakita ko na kung sinong kumakatok. Bulong ko sa lalaki. No, hindi mo bubuksan ang pinto. Matulog ka na lang sa kwarto, Selena, at baka matuwa pa ako sa'yo. Masungit na sabi ng lalaki. Balak na sana ako nitong hilahin papalayo sa pintuan nang marinig ko ang boses ng babae. Aba, teka nga muna.
Parang pamilyar sa akin ang boses nito ah. Hanggang sa muli akong bumaling kay Miranda. Nandiyan na ang manliligaw mo? Baka may nasira na naman sa bahay nila, Sir Devin. Ingat ka at baka pagtahiin ka ng panting butas-butas. Mapang-asar na sabi ko sa lalaki. Agad kong hinilang aking kamay mula sa pagkakahawak nito sa akin. Pagkatapos ay nagmamadali akong lumapit sa pinto para buksan na iyon. Hindi na nga ako naabutan ni Miranda ngunit balak pa akong pigilan para hindi ko mabuksan ang pinto. Ngunit huli na dahil tuluyan ko nang binuksan ang pinto at tumambad sa aking harapan ay ang mukha ng babaeng kinaiinisan ko. May kailangan ka ba, miss? Tanong ko agad sa babae. Hindi ko naman binuksan ang hustong pinto kaya hindi pa nito nakikita si Miranda na nasa aking likuran lamang nakatayo. Tanging ulo ko lang ang isinungaw ko. Ngumiti pa nga ako sa babae ng sobra. Ngunit gusto ko na itong sakalin. Gusto ko sanang makausap si Devin. Nakita ko na siya eh. Ngunit bigla niyang isinara ang pinto. Nagtataka tuloy ako. Wika ng babae. Hindi ako nagsalita. Nag-isip muna ako nang isasagot ko sa babae. Ngunit biglang nalaki ang mga mata ko nang maramdaman kong mas lumapit sa akin likuran si Miranda. Nilampasan ko na lamang ito para pumunta sa kwarto upang matulog. Ngunit bigla ko napahinto sa paghakbang nang marinig ko ang bili ni Miranda na wag daw ako lalabas ng bahay nito. Hindi ako tumugon sa lalaki. Muli akong humakbang para pumunta sa kwarto namin ni Miranda. Agad ako nahiga sa kama at nag-isip ng malalim. Bigla din pumasok sa utak ko si inay. Kailangan ko nang umuwi. Kakausapin ko na lang si Miranda mamaya kapag dumating ito at uuwi na ako sa amin. Sasabihin kong babalik na ako sa Barrio Barba. Hindi ko nakukunin ng 1 milyon at okay na sa akin ang perang hawak ko. Saka pinagsawaan na rin naman ni Miranda ang aking katawan kaya hindi ko na ibabalik sa lalaki ang 1 milyon nito. Sa panahon ngayon ay hindi na pwede ang libre. Ngunit bigla akong napabangon mula sa aking pagkakahiga dahil bigla kasi akong inuhaw. Kaya naman dali-dali akong lumabas ng kwarto para uminom ng tubig. Nang makainom ng tubig ay muli ako naglakad papunta sa sala. Lumapit ako sa pintuan. Agad ko itong binuksan. Laking tuwa ko dahil hindi nakalak ang pinto. Kaya naman habang wala pa si Miranda ay lumabas ako. Saka ngayon lang ako lumabas ng bahay nito. Palagi kasi akong kinukulong nito sa loob. Namataan ko rin ang mga tauhan ni Miranda. Kuya Pao, pagtawag ko sa isang tauhan ng lalaki. Mabilis naman itong lumingon sa akin. Nagulat pa nga ito na makita ako. Ma'am Selena, pinagbabawal po ni Boss Miranda na lumabas ka ng bahay niya. Wika ng lalaki sa akin at nasa mukha din ito ang kaba. Shh! Ngayon lang ako lumabas? Pinagbabawalan pa ako? Reklamo ko kay Kuya Pao. Pasensya na po ngunit bawal po talaga kayong lumabas. Pumasok na po kayo sa loob, Ma'am Selena. Saka baka dumating na rin si Boss Miranda. Maras na lamang ako napahinga. Pagkatapos ay muling bumalik sa loob ng bahay. Ayoko namang mapagalitan si Kuya Pao nang dahil sa akin. Pagpasok ko sa loob ng bahay ay naupo na lang ako sa sofa. Pagkatapos ay nag-isip ng malalim. Hanggang sa mapatingin ako sa kabilang silid. Ngayon ko lang ito napansin. Ngunit para bang may nagtutulak sa akin na puntahan ko ang kwarto na ito. Napatingin din ako sa susing nasa gilid ko kaya naman dali-dali kong kinuha ang susi para buksan ang pinto. Laking tuwa ko nang mabuksan ko ito. Hindi ako nagdalawang isip na pumasok sa loob ng silid. Ngunit nakita kong may isa pang kwarto pero hindi naman nakalak ang pinto kaya naman agad kong nabuksan ito. Hanggang sa manlaki ang mga mata ko nang makita ko ang mga picture ko dito sa loob ng kwarto. Halos mapuno ng pictures ko ang silid na ito. Lumapit ako sa isang larawan ko. May dala-dala akong batya ngunit nakangiti ako dito. May isang larawan naman ako na naglalakad at may sunong pa rin na batya. Hanggang sa umikot ako sa buong kwarto at puro picture ko talaga nandito. Lumapit din ako sa puting tela. Hindi ko alam kung ano ang natatakpan noon kaya naman agad kong inalis ang tela at tumambad sa akin paningin ang larawan ko at iginuhit sa painting. Teka, bakit may mga picture ako ni Devin? Itong isang picture ay natatandaan ko ito. Nagsimba ako noon, ngunit last year pa ito. Bigla ko tuloy natakpan ang aking bibig. Hindi kaya last year pa ako kilala ni Miranda? May hindi pa ba ako alam sa lalaki? Selena! Mabilis ako lumingon sa lalaki. Dumating na pala ito. Seryoso itong tumingin sa akin. Hindi ko mabasa ang nilalaman ng utak ng lalaki. Nakita mo na pala. Seryosong wika ni Miranda sa akin. Ilang beses muna ako napalunok bago sinimulan ang magtanong sa lalaki.
Hindi ako makakatulog kapag hindi ko nalaman ang totoo. Kahit nasabihin na tanga ako ay tao pa rin ako at nasasaktan. Bakit ang dami kong pictures dito? Sino ka ba talaga, Miranda? Tanong ko sa lalaki. Narinig ko na pabuntong hininga ang lalaki hanggang sa simulan na nito ang magkwento sa akin. 2 taon na ang nakalilipas nang makita ko ang pictures mo kay Jessica. Simula nang masilayan ko mukha mo, kahit sa pictures lang, ay hindi ka na mawaglit sa isipan ko. Kaya gumawa ako ng way upang makita kita araw-araw. Nagdesisyon akong bumili ng lupa at magpatayo ng bahay sa Barrio Barba. Hindi ko alam kung anong ginawa mo sa akin, Selena, kung bakit nahumaling ako sa'yo. Hindi muna ako nagsalita. Seryoso akong tumingin sa lalaki. Paano nangyari na nahumaling ka sa akin? Ang sungit-sungit mo nga noong magkita tayo, Miranda. Kailangan kong gawin iyon upang hindi mo mahalata na patay ako sa'yo. Yes, totoo ang aking sinabi. Sobra akong nahuhumaling sa'yo. Kaya nga kada galaw mo'y kinukuhanan ko ng pictures at dinidikit ko sa kwartong ito. Sabihin nang nahihibang na ako, ngunit wala akong pakialam. Ang mahalaga'y maging akin ka, Selena. Awang ang bibig ko dahil sa mga pinagsasabi ng lalaki. Hindi ko lubos maisip na may mahuhumaling sa isang katulad kong tanga at walang pinag-aralan. Wala din ako may pagmamalaki dahil hindi naman kami mayaman. Parang naiyak naman ako. Hanggang sa hindi ko na mapigilan na tumulo ang aking luha. Hey honey, stop crying. Mabilis itong nakalapit sa akin at mahigpit ako niyakap. Panay din ang alon nito sa akin na huwag na akong umiyak. Hanggang sa muli magsalita ang lalaki. Unang kita ko pa lang sa iyo, minahal na kita, Selena. At nang makasama kita sa isang bubong ay labis ako natuwa. I love you so much, honey ko. Lalo naman ako naiyak dahil sa mga pinagtapat ni Miranda sa akin. Hindi pa rin ako makapaniwala. Maya-maya pa'y pinahid ni Miranda ang luha ko sa aking mga mata. Minahal mo ako kahit na sa akong tanga? Maluhaluhang tanong ko sa lalaki. Hindi ka tanga, Selena. Minsan sa buhay ng tao ay nagkakaroon tayo ng pagkakamali at hindi iyon maiiwasan dahil walang perpektong tao. Hindi naman natin alam kung ano ang mga magaganap sa kada oras o kada minuto. Kaya para sa akin ay hindi ka tanga. Huwag mong pakinggan ang mga sasabihin ng ibang tao. Ang mahalaga ay wala kang inaapakang tao, honey. Muli na naman ako napaiyak hanggang sa tumingin ako sa mukha ni Miranda. Mahal din kita, Miranda. Alam mo bang mag-asawa na tayo? Nalalaki ang mga mata ko at tila hindi makapaniwala. Ilang beses din kumurap ang aking mga mata. Huwag mo kong pinaglololo ko, Miranda. Nalalaki ang mga mata ko nang sabihin iyon sa lalaki. Bigla naman tumawa ang lalaki. Mariin din itong hinalikan ng aking labi. Pagkatapos ay umalis ito. Muli akong tumingin kay Miranda. Nakita ko may kinuha ito sa drawer. Hanggang sa ilabas nito ang envelope at may kinuha sa loob. Hanggang sa ilabas ang papel na kulay puti. Agad na iniabot sa akin ng papel na mabilis ko namang kinuha. Unang basa ko ay ang marriage certificate. Nakapirman na rin ako dito. Nalalaki ulit ang mga mata ko at muling bumaling kay Miranda. Paano ito nangyari? Bakit hindi ko ito alam, Miranda? Tanong ko sa lalaki. Mabilis din akong bumangon. Agad namang kinuha ni Miranda sa akin ang marriage certificate at muling itinabi. Bumalik din ito sa aking harapan at muli akong hinila. Maigpit akong niyakap ni Miranda. Inamoy-amoy din ng lalaki ang aking leeg. Huwag ka nang magtaka kung mag-asawa na tayo, Selena. Saka wala ka na rin namang magagawa pa dahil akin ka na. May pinirmahan na tayo. Kaya kahit maglupasay ka pa sa lupa ay hindi na yun mababago pa. Hindi muna ako nagsalita. Ngunit tumingin ako sa lalaki. Sabay pisil sa ilong nito. Masasabi ko mautak talaga si Devin. Akalain mo yun? Hindi ko man lang nalaman na kasal na pala kami. I love you so much, honey. Mahal din kita, Mr. Miranda. Kahit na sobrang sungit mo nung una tayo nagkita, masarap mong pitikin. Wika ako sa lalaki. Natuwa naman ang lalaki. Hanggang sa muling inangat ni Miranda ang aking labi. Hindi naman ako tumutol sa ginagawa nito. Masasabi kong ako na yata ang pinakamaswerteng babae sa balat ng lupa. Dahil nasungkit ko ang isang Devin Miranda na wala man lang akong kahirap-hirap. Siguro ngay si Devin ang aking kapalaran. Wag lang akong lukuhin ito at babalatan ko talaga ito ng buhay. Matuling lumipas ang 3 buwan. Ganap na rin kami mag-asawa ni Miranda dahil noong nakaraang buwan ay kinasal din kaming dalawa.
Sobrang saya ko dahil kinasal na rin kami sa simbahan ni Miranda. Ngunit mas tuwang-tuwa ang aking ina nang malaman nito ang tungkol sa amin ng lalaki. Sinabi din sa akin ni Miranda ang tungkol sa kung paano ako may perma sa marriage certificate. Yun pala ay noong nagpunta kami sa isang restaurant na may kausap kaming judge. Naalala kong basta nila ako pumirma sa papel noon at hindi man lang binasa nakasulat. Napangiti na lamang ako dahil sa kalukuhan ng aking asawa. Sa totoo lang ay akala ko hindi na ito mangyayari sa akin, lalo't isa lang akong nagtitinda ng isda noon. Saka hindi ko rin pinangarap na magkakaasawa ko ng lalaking gwapo at sobrang mahal ako. Bonus na lang ang pagiging mayaman ni Devin Miranda. Hindi pa rin ako pinabayaan ng Panginoon at talagang patuloy pa rin niya akong ginagabayan sa aking paglalakbay.